Isang pangarap lang ang nasa puso ni Sophie, magpatugtog ng violin. Pero tuwing tatawagin siya ng mga guro sa entablado, hindi kailanman para ipagdiwang ang kanyang talento, kundi para lang sa biro. Anak siya ng isang janitor, nakaluma at sira-sirang sapatos, at may lumang violin na nakadikit lang ng tape. Nagkakagulo ang bulungan ng pagtawa sa loob ng auditorium. Ano naman kaya ang kanyang tutugtugin? Bulong ng isang guro. Pero nang i-drawing ni Sophie ang kanyang pana sa mga kwerdas, tahimik ang buong silid. Tumayo ang mga tao. Napahinga ng malalim. At sa loob ng ilang segundo, nagbago ang lahat. Punong-puno ng mga estudyante at guro ang auditorium. Ang kanilang mga bulungan at pagtawa ay nag-echo sa mga pader. Nakatayo si Sophie sa gilid ng entablado. Mahigpit na nakahawak sa violin. Puti na ang kanyang mga buko-buko. Halos hindi makita ang uniforme ng janitor ng kanyang ama mula sa likod ng kurtina. Pero alam niyang naroon siya. Nanonood ng tahimik at may pagmamalaki. Narito na ang sandaling laging pinapangarap niya. Pero hindi para sa dahilan na inaasahan niya. Nagsimula ito bilang isang malupit na biro. Bakit hindi natin hayaang magpatugtog si Sophie? Suhestyon ng isang guro habang nagre-rehearse sila para sa talent show. Nakangiti siya habang sinasabi iyon. Nagkatinginan ang ibang mga kawani. Nakangiti ng may pang-aasar. Alam na nila kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi kailanman naging bahagi ng programa ng musika si Sophie. Hindi kailanman siya inalok ng mga aralin. Nakikita lang siya na naglilinis ng music room pagkatapos ng klase habang ang kanyang ama ay nagmamap sa mga pasilyo. Ang idea na magpe-perform siya sa entablado ay katawa-tawa para sa kanila. Nag-alinlangan si Sophie nang tawagin nila ang kanyang pangalan. Nararamdaman niya ang bigat ng 100 pares ng mata sa kanya. Nagtatawanan ang mga estudyante. Nagtutulakan sa isa't isa. Narinig niya ang ilang bulong ng pang-iinsulto. Natuto siyang huwag pansinin ang mga ito sa paglipas ng mga taon. Pero ngayong gabi, mas masakit ang mga ito kaysa sa dati. Lumapit siya. Halos hindi gumawa ng tunog ang kanyang mga lumang sapatos sa makintab na kahoy. Ang violin sa kanyang mga kamay ay isang regalo mula sa kanyang ama. Natagpuan niya ito sa isang imbakan at inayos gamit ang pandikit at determinasyon. Hindi perpekto, pero kanya ito. Nag-ingay ang isang mikropono habang naglilinis ng lalamunan ang isang guro. Tingnan natin kung ano ang kaya mo, Sophie. Sabi niya, may pagkamayabang ang kanyang boses. Huminga ng malalim si Sophie. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalagay niya ang mga ito sa mga kwerdas. Parang mas mabigat ang pana kaysa sa dati. Pagkatapos ay tumugtog siya. Umilaglag ang unang nota. Tumama sa mga bulungan na parang kidlat. Nawala ang tawanan sa isang iglap. Nagbago ang hangin. Isang malalim, nakakatakot na melodiya ang pumuno sa silid. Punong-puno ng emosyon. Hindi lang musika ang naririnig nila. Isang kwento. Isang buong buhay ng sakit at pagtitiis na nakasabit sa bawat nota. Nagkatinginan ang mga guro. Napalitan ng hindi paniniwala ang kanilang pang-aasar. Napatigil ang mga estudyante. Hindi mabasa ang kanilang mga ekspresyon. Pati na rin ang punong guro na kanina lang ay nagtitinginan sa kanyang relo at sumandal sa kanyang upuan. Ipinikit ni Sophie ang kanyang mga mata. Hinayaan niyang lamunin siya ng musika. Hindi niya kailangan ang kanilang pag-aproba.
hindi niya kailangan ang kanilang pagkilala. Maraming taon na siyang nagmamasid sa iba na nagpapatugtog mula sa mga anino, nagmumulat sa bawat galaw, sa bawat teknik. Nagsanay siya ng palihim gamit ang hiniram na sheet music at sirang mga kwerdas. Ngayon, lumalabas ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng violin. Wala silang magagawa para pigilan ito. Nang mawala ang huling nota, tumahimik ang silid. Walang gumalaw, walang huminga. Ang mga gurong nagtawanan noon sa idea na magpapatugtog siya ay parang nakakita ng multo. At pagkatapos, tumayo ang isang tao. Isang pares ng kamay ang pumalakpak. Nasira nito ang nakakasakal na katahimikan sa loob ng auditorium. Mabagal ito sa una. Nahihiya na parang hindi makapaniwala ang tao sa narinig lang niya. Pagkatapos ay sumali ang isa pa at isa pa. Sa loob ng ilang segundo, pumutok ang buong silid sa malakas na palakpakan. Napatigil sa Sophie. Ang kanyang violin ay nakasabit pa rin sa kanyang baba. Umakyat at bumaba ang kanyang dibdib ng may malalim at pantay na paghinga. Pero sa loob, napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Inaasahan niya ang pagtawa, panunuya, at marahil ay bukas na kahihiyan. Pero ito ay isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Sa gilid ng entablado, mahigpit na nakahawak ang kanyang ama sa hawakan ng map. Puti na ang kanyang mga daliri dahil sa lakas ng pagkakahawak. Kumikinang ang kanyang mga mata, may kung ano na hindi masabi. Pagmamalaki, paghanga, marahil ay hindi paniniwala. Lagi niyang sinasabi kay Sophie na espesyal siya, na ang kanyang musika ay may mahika na hindi maunawaan ng iba. Pero hindi kailanman talagang naniwala si Sophie sa kanya hanggang ngayon. Ang mga estudyanteng nagbulungan sa likod ng kanilang mga kamay kanina ay nakatayo na ngayon. Ang mga gurong umisi sa kanya kanina ay nagkatinginan ng hindi komportable na parang napagtanto lang kung gaano sila kamali. Isa sa kanila, si Miss Harper, ang music director ng paaralan, ay naglagay ng kamay sa kanyang dibdib. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa pagkagulat. Sa wakas, ibinahagi ni Sophie ang kanyang violin. Gusto niyang gumalaw, lumabas sa entablado, at mawala sa kaligtasan ng likod ng entablado. Pero tumanggi ang kanyang mga binti na kumilos. Nakatayo lang siya doon. Tinatanggap ang nakakapanghina na tanawin ng mga taong hindi pa nakikita siya. Talagang nakikita siya. At pagkatapos, na parang nagising mula sa isang pagkatulala, nagmamadaling lumapit si Miss Harper. Halos madapa siya sa mga kable sa sahig ng entablado dahil sa pagmamadali. Pero hindi siya tumigil. "Saan ka natutong magpatugtog ng ganyan?" tanong niya. Nagmamadali ang kanyang boses. "Sinong nagturo sa'yo?" Nag-alinlangan si Sophie. Masyadong simple. Masyadong imposible ang katotohanan. "Ako mismo ang nagturo sa sarili ko," mahinang sabi niya. Kumurap si Miss Harper. "Hindi posible yon." Hindi sumagot si Sophie. Hawak lang niya ang kanyang violin. Nararamdaman ng bigat ang mga taong nagsanay. Ang mga ninakaw na sandali ng pagre-rehearse sa mga walang laman na silid. Gamit ang sirang mga kwerdas at hiniram na mga pana. Lumapit ang isa pang guro, si Mr. Reynolds. "Wala ka pang aralin? Walang formal na pagsasanay?" Umiling si Sophie. "Ang mga lumang record lang ng aking ama at anumang makita ko online." Tumingin si Miss Harper sa ibang mga guro. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay humarap ulit siya kay Sophie. "Kailangan mong mag-audition sa Juilliard." Nagdulot ng pagkagulat
ang mga salitang iyon sa buong silid. Nagkagulo ang mga bulungan sa karamihan. Ang mga estudyanteng nagbaliwala sa kanya kanina ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may bagong bagay. Paghanga, marahil ay inggit. Nanikip ang lalamunan ni Sophie. Juilliard, isang pangarap na hindi niya kailanman inisip na ibulong ng malakas. Imposible ito. Talagang hindi niya maaabot. Hindi ko kaya, sabi niya bago pa niya mapigilan ang sarili. Kumunot ang noo ni Miss Harper. Bakit hindi? Tumingin si Sophie sa gilid ng entablado kung saan nakatayo ang kanyang ama. Kulubot ang kanyang uniforme. Basang-basa pa rin ang kanyang mga kamay mula sa ilang oras ng paglilinis. Alam niya ang halaga ng mga audition, ang presyo ng mga aralin, ang uri ng mga resources na mayroon ang mga bata sa Juilliard. Hindi para sa isang tulad ko ang mundong iyon, amin niya. Halos pabulong lang ang kanyang boses. Lumagkit ang mga mata ni Miss Harper. Ang mundong iyon ay para sa sino mang may talento. At ikaw, huminga siya ng malalim. Ang pinakamatalinong estudyante na narinig ko sa aking buong buhay. Gusto niyang maniwala kay Miss Harper. Gusto niyang hayaang tumatak sa kanya ang init ng mga salitang iyon. Pero nanatili ang pag-aalinlangan sa kanya na parang pangalawang balat. At mula sa likod ng auditorium, may isang boses na sumira sa ingay. Ako ang magbabayad para sa kanyang audition. Tumahimik ang buong auditorium. Lumingon ang mga ulo patungo sa likod ng silid. Hinanap ang pinagmula ng boses. Napasinghap si Sophie nang makita niya ang isang lalaking tumatayo mula sa isa sa mga upuan malapit sa exit. Matangkad siya, nakasuot ng isang maayos na navy suit. Maayos na nakasuklay pabalik ang kanyang kulay abo at itim na buhok. Ang kanyang presensya lang ay nakakuha ng atensyon. Naglakad papalapit si Miss Harper. Bahagyang lumiit ang kanyang mga mata na parang sinusubukang alalahanin siya. Pasensya na pero sino ka? Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Parang alam na alam niya ang sasabihin niya. Habang naglalakad siya pababa sa pasilyo, kumikiskis ang kanyang makintab na sapatos sa sahig. Daniel Whitmore. Kumalat ang bulungan sa mga guro. Kahit si Sophie ay nakilala ang pangalang iyon. Isa sa mga pinakakilalang violinist sa bansa si Whitmore. Isang nagtapos sa Juilliard, dating concertmaster ng isang symphony, at ngayon isang prestihiyosong patron ng musika na naghahanap ng mga talento. Ikaw si Daniel Whitmore. Napabulong si Miss Harper. May halong hindi paniniwala ang kanyang boses. Narito ka sa aming paaralan? Nakarating si Whitmore sa gilid ng entablado. Nakatitig siya kay Sophie. Dapat na umalis na ako. 1 oras na ang nakalipas. Pag-amin niya. Pero nanatili ako nang marinig kong may nagtutune ng violin sa backstage. Akala ko recording lang nung una. Pero pagkatapos ay nagsimulang tumugtog siya. At alam kong kailangan kong makita ito ng aking sariling mga mata. Napakabilis ng tibok ng puso ni Sophie. Hindi niya alam kung papaano tutugon. Kaya nakatayo lang siya doon, mahigpit na nakahawak sa kanyang violin na parang ito lang ang nagpapanatili sa kanya. Humarap si Whitmore kay Miss Harper. Tama ka, ang batang ito, espesyal siya, at ang ganitong uri ng talento ay hindi dapat sayangin. Tumingin ulit siya kay Sophie. Kung ang bayad sa audition ay problema, huwag mo nang isipin yon. Ang mga bulungan sa karamihan ay naging mga singha. Ilang estudyante ang nagbulungan ng may galit sa isa't isa. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Nagkatinginan ang mga guro. Ang ilan ay mukhang nahihiya.
Ang iba naman ay namangha. Maingat na lumapit ang ama ni Sophie mula sa gilid ng entablado. "Sir, talagang masyadong malaki po iyon." Nauutal na sabi niya. Lumambot ang ekspresyon ni Whitmore. Hindi. Pamumuhunan ito. Isang pamumuhunan na handa akong gawin. Naramdaman ulit ni Sophie na nanikip ang kanyang lalamunan, pero hindi na ito pag-alinlangan o takot. Isang bagay na malapit na sa pag-asa. "Hindi ko alam kung anong sasabihin ko," bulong niya. "Sabihin mo na oo." Simpleng sabi ni Whitmore. Tumingin siya sa kanyang ama. Hinahanap niya ang kanyang gabay. Lagi siyang naging pinakamalaking taga-suporta niya. Pero ito ay lampas sa anumang naisip nila. Napalunok ang kanyang ama. Pagkatapos ay tumango siya ng bahagya. "Kung ito ang gusto mo, Sophie, dapat kang magpatuloy." Bumigat ang sandaling iyon sa kanyang dibdib. Ito ang lahat ng kanyang pinapangarap. Pero nanatili pa rin ang takot sa pagkabigo sa likod ng kanyang isipan. "Paano kung hindi ako sapat?" tanong niya. Halos pabulong lang ang kanyang boses. Ngumiti si Whitmore. Puno ng katiyakan ang kanyang mga mata. "Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang subukan." Huminga ng malalim si Sophie. Naisip niya ang lahat ng oras na nagpatugtog siya ng mag-isa sa mga walang laman na silid. Ang lahat ng oras na nangarap siya ng isang bagay na mas malaki. Pero hindi kailanman naglakas loob na maniwala dito. Tumingin ulit siya kay Whitmore. Pagkatapos ay kay Miss Harper. At panghuli ay sa kanyang ama. At sa sandaling iyon, nagpasya siya. "Sige po," sabi niya. Matatag ang kanyang boses. "Gagawin ko iyon." Ang sumunod na palakpakan ay mas malakas kaysa sa anumang narinig niya. Sa sandaling sinabi ni Sophie na oo, nagbago ang lahat. Nawala ang tensyon sa auditorium. Napalitan ang halo ng paghanga at kaguluhan. Nagbulungan ng may galit ang mga estudyante sa isa't isa. Nagkatinginan ang mga estudyante, sina Sophie at Daniel Whitmore. Ang ilan sa mga guro ay mukhang nag-aalinlangan pa rin. Pero ang iba ay parang nagulat na parang napagtanto lang na nakasaksi sila ng isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng pagtatanghal sa paaralan. Inilahad ni Whitmore ang kanyang kamay kay Sophie. "Samahan mo ko," sabi niya. "May isang tao na kailangan mong makilala." Nagalinlangan si Sophie. Tumingin siya sa kanyang ama. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, pero tumango siya ng nakakapanatag. Huminga ng malalim si Sophie. Bumaba siya mula sa entablado. Naghiwalay ang karamihan ng sumunod siya kay Whitmore patungo sa exit. Sumunod si Miss Harper sa kanila. Mukhang mausisa at bahagyang nag-aalala habang lumabas sila sa malamig na hangin ng taglagas. Napakabilis ng tibok ng puso ni Sophie. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pero alam niya ang isang bagay. Isang turning point ito. Isang itim na kotse ang nakaparada sa gilid ng kalsada. Lumabas ang driver. Isang lalaking nakasuot ng press suit at binuksan ang pinto. Itinuro ni Whitmore kay Sophie na sumakay. "Saan po tayo pupunta?" tanong niya. Maliit ang kanyang boses. Humiti ng may kaalaman si Whitmore. "Magtiwala ka lang sa akin." Sumakay siya sa loob. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak niya sa kanyang violin sa kanyang kandungan. Nag-aalinlangan ang kanyang ama ng ilang sandali bago sumakay sa tabi niya. Mukhang hindi sigurado si Miss Harper na nanatili sa bangketa habang nasara ang pinto at umalis ang kotse. Tahimik ang biyahe. Nakatitig si Sophie sa bintana. Pinapanood ang paglipas ng bayan.
Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Whitmore na mukhang kalmado lang. Ilang minuto lang, nakarating na ang kotse sa harap ng isang malaking gusali. Napahinto si Sophie sa paghinga nang mabasa niya ang gintong nakasulat na karatula sa itaas ng pasukan. Whitmore Conservatory of Music. Tumingin siya kay Whitmore nang may pagkagulat. "Dadalhin mo ba ako rito?" Tumawa ng bahagya si Whitmore. "Nararapat ka rito." Huminga ng malalim ang kanyang ama. "Sir, hindi po namin kayang... Hindi nyo na kailangang..." Pinutol siya ni Whitmore. "Nag-aalok ako sa kanya ng isang full scholarship." Napakurap si Sophie. "Isang scholarship?" Tumango si Whitmore. "Isa sa mga pinakaprestihiyoso sa bansa. Bihira naming ibigay ito sa mga estudyanteng hindi pa nakakapag-audition ng formal. Pero matapos ang narinig ko ngayon, wala akong pag-alinlangan." Napalunok si Sophie. Nararamdaman niya ang bigat ng sandaling iyon sa kanya. "Pero bakit ako?" Naging seryoso ang ekspresyon ni Whitmore. "Dahil bihira ang talento mo. At dahil alam ko kung ano ang pakiramdam na hindi mapansin." Napako sa hangin ang mga salitang iyon. Naisip ni Sophie ang lahat ng oras na nagpatugtog siya sa mga walang laman na silid. Ang lahat ng oras na pinanood niya ang ibang mga bata na nakakuha ng mga pagkakataon na pinapangarap lang niya. At ngayon narito siya, binibigyan ng isang bagay na hindi niya kailanman naisip na posible. "Pumasok ka," sabi ni Whitmore. "May isang bagay pa akong gusto mong makita." Nagkatinginan si Sophie at ang kanyang ama bago tumango. Lumabas sila sa kotse. Naramdaman niya ang isang hindi pamilyar na pakiramdam na sumisibol sa loob niya. Ang pag-asa. Pumasok sila sa conservatory. Amoy ng makintab na kahoy at sheet music ang hangin. May mga nakasabit na larawan ng mga alamat na musikero sa mga pasilyo. Nag-echo ang mga yapak ni Sophie habang sinusundan niya si Whitmore patungo sa isang hanay ng dobleng pintuan. Sa loob, isang malaking concert hall ang nakalatag sa harap nila. May isang napakagandang entablado sa harap na naiilawan ng malambot na gintong ilaw. "Tumayo ka dyan," itinuro ni Whitmore. "Tumayo ka dyan." Tinutukoy niya ang gitna ng entablado. Nag-alinlangan si Sophie, pero sumunod siya. Sa sandaling makalakad siya sa makintab na kahoy, parang may nagbago sa loob niya. Narito ang dapat niyang naroroon. Ibinigay sa kanya ni Whitmore ang isang sheet music. "Tugtugin mo ito." Tiningnan niya ang mga nota. Masalimuot, mahirap, pero maganda. Huminga ng malalim si Sophie. Itinaas niya ang kanyang violin at nang hawakan ng kanyang pana ang mga kwerdas, umilaglag ang unang nota. Pumuno sa buluwagan ang tunog ng sobrang dalisay, sobrang makapangyarihan, na pati siya ay nagulat. Habang tumutugtog si Sophie, parang nabuhay ang malaking concert hall. Nag-echo ang bawat nota sa espasyo, kumapit sa mga pader, at bumalik ng may nakamamanghang kalinawan. Iba ito kaysa sa pagtugtog sa kanyang maliit na apartment o sa auditorium ng paaralan. Iba ito. Mahika ito. Sumayaw ang kanyang mga daliri sa mga kwerdas. Ibinuhos niya sa musika ang lahat ng emosyon na nararamdaman niya. Ang mga pakikibaka, ang kalungkutan, ang tahimik na determinasyon. Lahat ay nakahanap ng boses sa melodiya. Parang ang violin mismo ang nagkukwento ng kanyang kwento. Sa unang pagkakataon, talagang nakikinig ang mundo. Nang magtagal ang huling nota sa hangin, sumunod ang katahimikan.
Isang mabigat na katahimikan. Ibinaba ni Sophie ang kanyang pana. Umakyat at bumaba ang kanyang dibdib ng may malalim na paghinga. Tumingin siya pataas. Inaasahan na magsasalita si Whitmore. Pero nakatayo lang siya. Magkahawak ang kanyang mga kamay. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay ngumiti siya. Alam ko, mahinang sabi niya. Ikaw mismo ang inaasahan kong makita. Lumapit ang kanyang ama. Parang nanlalabo ang kanyang mga mata. Iyon, napakaganda. Napabuntong hininga si Sophie. Sinusubukan pa ring maproseso ang lahat. Tumugtog siya sa harap ng isang kilalang musikero sa buong mundo. Sa loob ng isa sa mga pinakaprestihiyosong konservatory sa bansa. At hindi lang siya tumugtog. Gumawa siya ng maganda. Humarap si Whitmore sa entrance ng entablado. May isang tao akong gusto mong makilala. Nanikip ang tiya ni Sophie dahil sa kaba. Nang bumukas ang pinto, isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na damit ang pumasok. May tahimik na otoridad ang kanyang paglalakad. Matalim pero mabait ang kanyang tingin. Agad siyang nakilala ni Sophie, si Eleanor Finch, ang direktor ng Whitmore Conservatory. Lumapit siya kay Sophie. Masusing pinagmamasdan siya. Sinabi ni Daniel sa akin ang tungkol sa iyo. Sabi niya. Sinabi ni Daniel sa akin ang tungkol sa iyo. Sabi niya. Pero ang marinig kang tumugtog ay ibang usapan na. Mahigpit na hinawakan ni Sophie ang kanyang violin. Salamat. Tumango si Finch. Pagkatapos ay humarap siya kay Whitmore. Tama ka. Napakatalentado niya. Tumawa ng bahagya si Whitmore. Karaniwan na akong tama. Bumaling ulit si Finch kay Sophie. Gusto naming alukan ka ng pwesto rito. Epektibo ka agad. Napahinto si Sophie sa paghinga. Ibig sabihin, maaari akong mag-aral dito? Kasama ang buong tuition na sakop? Kinumpirma ni Finch, pati ang kwarto at pagkain. Kung tatanggap ka, magkakaroon ka ng access sa mga world-class na instructor, resources, at mga pagkakataon na pinapangarap lang ng karamihan sa mga musikero. Napakabilis ng tibok ng puso ni Sophie. Mas malaki pa ito kaysa sa kanyang mga pangarap. Pero bago pa siya makasagot, may isang pag-alinlangan ang pumasok sa kanyang isip. Paano naman ang aking ama? Tanong niya, tumingin sa kanya. Hindi ko siya pwedeng iwanan. Ngumiti ang kanyang ama. Puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mata. Sophie, ito ang pangarap mo. Dapat mong habulin ito. Pero okay lang ako. Panatag ng sinabi niya. Buong buhay mo akong inalagaan. Ngayon panahon na para gumawa ka ng isang bagay para sa iyong sarili. Napalunok ng malalim si Sophie. Nagdagsaan ng emosyon sa kanya. Hindi niya kailanman naisip na darating ang sandaling ito nang napakalapit. Pero nakatayo siya sa bulwagang ito. Nakapalibot sa mga taong naniniwala sa kanya. Alam na niya ang sagot niya. Opo, bulong niya. Pagkatapos mas malakas. Sige po, tatanggapin ko. Inilahad ni Finch ang kanyang kamay. Nakipagkamay si Sophie. Nararamdaman niya ang bigat ng isang bagong kinabukasan sa kanyang mga balikat. Numiti si Whitmore. Maligayang pagdating sa Whitmore Conservatory. Tumingin si Sophie sa kanyang ama. Tumango siya ng nakakapanatag. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na lang siya anak ng janitor. Siya ay isang musikero, isang estudyante, isang tumataas na bituin. At ito ay simula pa lamang. Nakatayo si Sophie sa malaking bulwagan ng Whitmore Conservatory. Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri dahil sa bigat ng sandaling iyon.
Maraming taon na siyang naniniwala na ang mga pangarap ay para lamang sa mga may pribilehiyo, sa mga ipinanganak sa tamang sitwasyon. Pero narito siya, hindi lang nakatayo sa kanila, kundi tinatanggap bilang isa sa kanila. Parang hindi totoo ang katotohanan. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ama. "Napakaganda ko sa iyo, Sophie." Makabagbag damdamin ng kanyang boses. "Masaya rin sana ang iyong ina." Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang pabulong niyang sinabi, "Sana nga po." Naglagay si Daniel Whitmore ng nakakapanatag na kamay sa kanyang balikat. "Ito ang bagong simula mo. Pero tandaan mo, ang talento lang ay hindi kailanman sapat. Magtatrabaho ka ng mas mahirap kaysa dati." Tumango si Sophie. Hindi kailanman siya nagatubiling magtrabaho ng husto. Sa loob ng ilang araw, lumipat siya ng dormitoryo ng mga estudyante. Isang lugar na ibang-iba mula sa kanyang maliit na apartment. Parang ibang mundo ito. May mga nakasabit na soundproof practice room sa mga dingding. At sa bawat pasilyo, nag-echo ang tunog ng violin, cello at piano. Ang mga estudyante ay naglalakad ng may tahimik na tiwala, puno ng ambisyon ang kanilang mga mata. Nararamdaman ni Sophie na hindi siya nababagay, pero pinaalalahanan niya ang sarili na nararapat siya rito. Ang kanyang unang klase ay kay Professor Calyahan, isang mahigpit pero respetadong instructor na kilala sa pagiging guro ng ilan sa mga pinakamahusay na violinist sa bansa. Pinanood niya si Sophie habang inilalagay niya ang kanyang violin at tumugtog ng isang piraso na matagal na niyang kabisado. Nang matapos siya, tiningnan niya si Sophie ng may hindi mabasa na ekspresyon. "May pakiramdam ang pagtugtog mo," sabi niya sa wakas. "Pero kailangan ng ayusin ang iyong teknik. Aayusin natin yon." Naghanda si Sophie para sa mahabang oras ng pagsasanay, pero wala siyang naghanda para sa intensity ng training. Sumakit ang kanyang mga daliri. Nagprotesta ang kanyang likod, pero tumanggi siyang sumuko. Tuwing gabi, kapag halos lamunin siya ng pagod, iniisip niya ang kanyang ama. Iniisip niya ang lahat ng oras na nagpapatugtog siya ng palihim. Naniniwala na walang makakarinig sa kanya. Ngayon nakikinig ang mundo. Lumipas ang mga linggo at hindi na maitatanggi ang pag-unlad ni Sophie. Mas makinis na ang kanyang pag-bowing. Mas matalas ang kanyang intonation. Kahit si Calyahan, na bihira magbigay ng papuri, ay nagsimulang tumango ng may pagsang-ayon. Ang ibang mga estudyanteng nagbaliwala sa kanya noon bilang isang outsider ay nagsimulang magbigay ng pansin. Pagkatapos ay dumating ang anunsyo, isang tao ng showcase kung saan ang mga pinakamahusay na estudyante ay magpe-perform para sa isang audience ng mga talent scout, mga kompositor at mga profesional sa industriya. Isang pagkakataon na maaaring magbago ng lahat. Nagalinlangan si Sophie. Ilang linggo pa lang siya sa conservatory. Handa na ba siya para sa isang bagay na ganito kalaki? "Dapat kang mag-audition." Hinikayat siya ni Whitmore. "Hindi lang mga kasanayan ang meron ka, Sophie. Mayroon kang isang bagay na hindi matuturo." Sinang-ayunan ng kanyang ama. "Hindi ka kailanman umatras noon. Huwag mo nang simulan ngayon." Huminga ng malalim si Sophie. Narehistro ni Sophie ang kanyang pangalan. Mas mabilis na dumating ang gabi ng showcase kaysa sa inaasahan niya. Nang makalakad siya sa entablado, nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa audience. Si Mr. Reynolds, ang kanyang dating guro sa musika. Ang lalaking nagbaliwala sa kanya bilang isang anak lang ng janitor. Sandali siyang halos lamunin ng kaba, pero pagkatapos ay tinaas niya ang kanyang violin.
Ipinikit ang kanyang mga mata at tumugtog. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Umilaglag ang musika, dala-dala ang lahat ng emosyon na naramdaman niya. Ang bawat pakikibaka, ang bawat tagumpay. Napatigil ang audience, naakit sila sa hilaw na kagandahan nito. Kahit si Mr. Reynolds, na minsan ay pinagtatawanan siya, ay nanonood ngayon ng may malalapad at nagugulantang na mga mata. Nang mawala ang huling nota sa katahimikan, nanatiling tahimik ang silid ng 1 segundo lang bago sumabog ang palakpakan. Nakatayo si Sophie doon, hindi makahinga. Tumayo ang mga tao, pumalakpak sila, naghiyawan sila. Nagawa niya, at habang nakatingin siya sa karamihan, alam niyang ito ay simula pa lamang.